Hello, magandang araw po sa ating lahat. Kamusta sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao? Kung kayo ay bago sa ating Munting Tinig channel, huwag kalimutan mag-share, mag-like, and subscribe. And of course, please don't forget also to click the notification bell para updated kayo every time na magkakaroon tayo ng activity sa ating Munting Tinig channel. Ang pag-usapan natin, mga kamunting tinig, ay ang mga nangyayari ngayon sa politika sa ating bansa na kung saan may kinalaman po sa mga destabilization laban sa gobyerno, mga plano, gusto pabagsakin ng administration, mamasamain ang imahe ng ating gobyerno, ng ating mahal na Pangulo, pero ganun pa man, hindi pa rin po sila nagtatagumpay. Observation ko lang, mga kamunting tinig, pagdating po sa mga senatoriables na kaani po ng alyansa. Parang noon mahirap timbangin kung ano ang mga nasa utak nila. Pero ngayon, klarong-klaro, nanalo na sila, lumalabas po ang mga sungay nila at mga pangil na parang susuwagin ang ating at lalapain ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Dahil nanalo na sila eh. I will not mention their name. Pero, panoorin ninyo ang kanilang mga interview, pakinggan nyo ang kanilang mga interview, pag-aralan nyo ang kanilang mga statements sa media, makikita mo talaga kung sino talaga yung mga hunyango at ginamit lang ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Tayo na mga taga-suporta ng Pangulong Bongbong Marcos ay sinusuportahan ang wisdom ng ating mahal na Pangulo. Nakalimutan nitong mga senatoriables na ito na kung saan napabilang sa alyansa, alam ni PBBM ang mga karakas ninyo. Kaya lamang po, syempre, naturalmente, wala pong ugaling sanggano at wala pong ugaling bastos at wala pong ugaling hindi marespeto ang ating mahal na presidente, kaya kayo pinagkakatiwalaan. Pero nung nanalo na kayo, parang sasalagin pa ninyo yung Pangulo. Pero dyan kayo nagkakamali. Bantay, sarado kayo sapagkat hindi po mauulit kung ano man ang pagtatraidor ng mga kaibigan ni Pangulong Ferdinand Edralin Marcos, ang ama ng ating mahal na Pangulo, maulit sa kanyang anak na si Pangulong Bongbong Marcos. Nakakalungkot lang isipin dahil ang Pangulong Bongbong Marcos grabe magtiwala sa mga politiko na kung saan ay lumalapit sa kanya para di umano magsuporta. So ito namang Pangulong Bongbong Marcos dahil walang mainit na tinapay o walang mainit na kape, lahat ay kanyang itinuturing na kaibigan. Pero one of these days, malalaman po natin yan mga kamunting tinig, ang mga traidor talaga na ginamit lamang ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Alam ko sa sarili ko na alam ng Pangulo yan. Katulad lamang po sa usapin ng impeachment laban kay Sara Duterte. Good dahil may mga senatori na kahit na hindi nagustuhan ang palisiya ng Pangulo, still pinupursu ang impeachment laban kay Sara Duterte dahil issue po ito hindi lamang ng politika, kundi issue po ito ng accountability na dapat may managot sa pagpapabaya at paglustay ng pundo na ipinagkatiwala ng taong bayan sa kanila. So particularly, sa issue po ng impeachment laban kay Sara Duterte, alam natin na biglang suporta ang ibang mga senatoriables na kung saan ay naging bahagi pa ng alyansa. So, hindi po si PBBM ang nagtraidor sa inyo, kundi kayo ang nagtraidor sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos at kayo ang mga traidor sa taong bayan. I will not name names. I will not mention. Pero hindi naman bobo ang taong bayan na hindi malaman sapagkat sa punto na ito, gumagapang ang mga galamay ng mga Duterte. No? Kahit sa Senado, kaya nga sabi nga ng ilan, tuta na daw po ng Duterte ang Senado, tuta pa rin ng mga Duterte ang Supreme Court. Pero gumagapang ang impluensya ng mga Duterte. Pero hindi naman maganda yung impluensya kasi ang trabaho nila ay gustong sirain. Oo, yung lahat ng sumusuporta sa gobyerno at iangat ang pangalang Duterte. Pero kahit na ano pang bango, mabaho at mabaho na rin talaga. So sa punto na ito, makikita po ninyo yung idol ninyo ng mga senador na tumakbo sa alyansa, nakikita na ninyo ngayon yung karakas. 12 yan sila,
hindi ako magme-mention, pero klarong-klaro, alam ko matalino kayo na mga manunood. Ginamit lang nila ang Pangulong Bongbong Marcos, okay, at ang administration para magkaroon sila ng partido, no, na makapag-aangat sa kanila. At yun, pinagkatiwalaan din ng taong bayan, siyempre, pinagkatiwalaan ng ating mahal na presidente. Pero, ang bottom line, mga traidor pala. Wala palang magandang hangad, kundi ganun pa rin proteksyonan ang mga Duterte. Pero hindi ibig sabihin na hindi po alam at hindi po naoobserbahan ni Pangulong Bongbong Marcos yan. O ngayon, may nagpo-project na naman sila, may isang senador na nagsasabi na lulubo daw sa 23,000 or 23 trillion ang utang ng Pilipinas pagbaba ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. So grabe, no? Grabe ang mga statement nila. Pero ganun pa man, positive tayo na alam na po ng ating mahal na Pangulo yan. Alam ng Pangulo natin kung sino yung kaalyado niya at sino sa mga kaalyado niya ang tatraidor sa kanya at kung anong interes ang ipinaglalaban ng mga politiko na ito. Pero ganun pa man, huwag nating kalimutan, patuloy natin na suportahan ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos hanggang sa matapos ang kanyang termino. At maipagtagumpayan ang kanyang paglilingkod. Tingnan mo, hindi nagtatagumpay kahit na anong destabilization. Kahit magsama-sama pa sila, hindi pa rin sila nagtatagumpay dahil ang taong bayan ay talagang tutok. Tumaas ang rating, ang performance ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos dahil nakita po ng taong bayang mga matitino ang pananaw sa buhay at politika na ang Pangulong Bongbong Marcos ay ginagawa ang lahat. Nakatakda pong umalis ang ating mahal na Pangulo sa kanyang state visit sa India, August 4 to August 8, para po sa pagdiriwang ng parang ika-75th, no, bilateral agree or relationship ng India at ng Pilipinas. And kakagaling lang po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa Amerika at naging maganda, naging mabunga, naging progresibo ang pagkikita ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos at ng Presidente ng Amerika. At hindi po nagkaroon ng problema. Bagkos, napababa pa yung tariff into 1%, no? From 20 to 19%, which is malaking bagay po yun as far as economics is concerned. So, bantayan natin kung ano po ang maaring gawin ng mga senador na ito tungkol po sa inihaing impeachment laban kay Sara Duterte. Pagproteksyonan nyo kasi si Sara Duterte sa impeachment, Senado at ang Korte Suprema, nakapagtataka. Ang mga supporter pala ng mga Duterte, pag mag-comment ka sa Supreme Court, o ipailan ka nila ng direct contempt. Katulad ng nangyari sa Akbayan Party List at saka sa isang political blogger or political expert na si Hidarian, na political analyst, na kung saan ay nagkomento tungkol po sa ruling ng Supreme Court against sa impeachment case laban kay Sara Duterte, pinailan nila ng indirect contempt. Gumagapang ang galamay, no? Pagkatapos ngayon, isa pa, pati si General Torre sa Commission on sa CA, no? Court of Appeals, sa Court of Appeals, dinadawit na naman ngayon si General Torre sa issue ng pagkawala ng mga personalidad. Ganon gumalaw ang mga kaalyado ni Rodrigo Roa Duterte sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Pero ganun pa man, mas marami ang naniniwala sa ating mahal na Pangulo, maraming nagtitiwala sa gobyerno na ito at bistado na. Ang gusto lang sirain ang imahe ng Pangulo, ang imahe ng gobyerno in general. So mga kamunting tinig, maraming salamat dahil po sa despite, no, sa destabilization, despite sa mga negative comments, despite sa mga negative impressions towards PBBM, First Lady, at ang gobyerno, hindi pa rin nagtatagumpay. Isa lang naman ang bottom line, sino ang mastermind ng mga ganitong mga connected efforts. Okay? Yung mga collaborative efforts to really put malis sa pangalan ng Pangulo at ng gobyerno. So mga kamunting tinig, huwag kayong mabahala, no? Huwag tayong mabahala, patuloy tayo sa pagtatanggol, patuloy tayo sa pag-iingay
na may mga effort talaga na talagang gusto nila mapasama ang ating mahal na Pangulo. Pero, the more na ginagawa nila yan, the more na kumakampi sila sa mga Duterte, the more na pinapakilala ng mga kaalyado ng mga Duterte kung anong klase sila. Kaya nga, nagsi-self-reveal sila. No? Yung ibang tao, hinuhulaan pa kung sino ba talaga yung kalaban, kumakalaban sa kay Pangulong Bongbong Marcos at sa administration. Pero, sila lang talaga yung lumalabas ng kanilang pagkatao. That's a divine intervention na ang gusto, gibain, ang Pangulo at ang gobyerno, ihahayag nila ang kanilang mga sarili. Ihahayag nila ang kanilang mga grupo sa taong bayan. So hindi na tayo mahihirapan magbantot-bantot kung sino yung gustong pabagsakin ng presidente dahil ang concerted effort nila, sila mismo ang nagre-reveal. Okay? Yung mga pinagdududahan natin, sila mismo yung naglalabas na talaga hindi ito kaalyado ng ating mahal na Pangulo. Kaalyado ito ng mga Duterte na kung saan pinoprotektahan nila ang interes ng mga Duterte, hindi ang interes ng taong bayan. Pagdating po sa issue ng impeachment, ruling ng Supreme Court, there are many legal luminaries, including retired Chief Justice na nagsasabi na may problema po ang ruling ng Supreme Court as far as impeachment of Sara Duterte is concerned. So kung tayo nga na mga ordinaryong tao, nakikita natin yan. Sabi ng iba, sinasabi nyo mali yung ruling ng Supreme Court dahil against kay sa gobyerno. No. Hindi ito kami ordinaryo lang. Pero maraming mga legal luminaries ngayon ang nagsasabi na talagang may mali ang desisyon ng Korte Suprema. Kahit unanimously pa yan. There are a lot of legal luminaries na kung saan ay makikita nyo naman yung interview niya. May interview nila sa media, yung mga statement nila sa media, malalaman mo. Kaya nga, good thing is, kahit ordinaryong tao lang tayo, alam natin kung ano yung tama at mali as far as impeachment of Sara Duterte is concerned. Na bigla lang nila i-declare na unconstitutional. Yun pala, ang daming mga nagsasabi na mga grupo na kung saan hindi po naging maayos ang batayan ng Korte Suprema sa pag-declare na unconstitutional ang impeachment laban kay Sara Duterte. Kasi bridge o to nagkakaroon nito ng talagang implication na masama sa separation of power. Did the Supreme Court can really prevent Supreme Court prevent impeachment court to proceed the impeachment trial of Sara Duterte? So ibig sabihin, ang Senado okay lang? Na ang number 1 na may say is impeachment court. So kaya hindi tayo masyado nahihirapan magpaliwanag sa tao dahil ang taong bayan na mismo ang nagtataka, bakit parang may tinatago at bakit parang pinoprotektahan na hindi naman po Senado ang sasagot, hindi naman po Korte Suprema ang sasagot ng dapat isasagot ni Sara sa tanong ng taong bayan through impeachment proceeding. Bakit kailangan pong ayaw ipagpaliwanag si Sara Duterte through impeachment trial ng Senado at ng Supreme Court? Ano ang kinakatakutan? So, mawawala na po ba dito yung usapin ng accountability? So, sino yung tatanungin mo sa paglustay ng pondo ng Office of the Vice President and Department of Education as far as confidential funds is concerned? So, sino ngayon ang ipapasagutin mo? So, yan ang hindi nila gustong mangyari. Ang sagutin ni Sara Duterte ang pananagutan niya sa taong bayan. So, maraming salamat po. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. Ang sentro po dito, magmasid, magmanman sa mga traidor na naging kaalyado ng Pangulo, pero ngayon, kaalyado ng mga Duterte at kapakanan ng mga Duterte ang iniisip, hindi kapakanan ng taong bayan. So mag-abang-abang lang tayo at nalalaman nyo rin kung sino yan sila. Observe is the key. Observation is the key pala.